Ay, hello. Magandang umaga po. Mm, Magandang hapon po pala. oo. Pasensya na. Ang init dito, grab. Sobrang init. Buong pangalan, apelyido mo, Bunso. Ah, December 31, 1992. Ilang taon na yun? Magta-33 po. Ang layo mo, Bunso. Asaan ka? Ang layo ng atmosphere. Tapos, naguguluhan ka sa sitwasyon mo. Parang kulang na kulang ang bawat oras at minuto. Parang, alam mo yung, kung pwede mo lang sungkitin na yung oras para hindi naman natin sinasabi dito sa tarot mo kasi nagmamadali ka sa lahat ng bagay. Parang feeling mo kulang. Pero on the way ka na kasi, andyan ka na kasi, malayo ka. Tapos, inilalaban mo kasi dito yung oras para sa isang legalidad na papel at sitwasyon. Ano to? Ito, Legalidad. o legalidad ng papel, gustong-gusto mo na siyang kumbaga parang I don't know kung ito ay sa citizenship or sa permanenteng ah, pananatili o Ay, oo. ito Oo, yun, alam ko na po. alam mo na. Alam ko po. Kaya talagang, alam mo, kailangan dito double time ka sa ano. Kaya pala nagmamadali ka. Kasi, kailangan mo dito extra effort pa. Follow up. At saka, siguro may mga bagay ka pang dapat isumite o isubmit para totally makuha mo yung paper na yun. Marami nga pong kulang. Ay, oh. And kailangan may kausapin na tao na parang tutulong sa'yo. Mm-mm. Ano to? Ano to? Huwag mo muna isipin na ibang tao. Isipin mo muna sarili mo, ha? Kasi ginagawa mo tong lahat na to kasi may gusto kang taong tulungan. Marami po. Huwag muna sila kasi sa totoo lang, mahirap ang kalagayan mo dyan. Ang layo. Malamig na lugar. I don't know kung ito Europe, part of Europe or ano, pero ang layo mo. Sa Middle East po. Middle East, ako po, Diyos ko dahil. Ah, pero hindi pa, bukod dyan, may gusto ko pang isang bansa na gusto mo doon magstay. Europe po, yung pong sinabi mo. Europe, yun ang, oo. Mapupuntahan mo ang Europe eh. And, Opo. oo, maaring masungkit mo tong Europe, kaya lang, kailangan ng extra tipid. Kasi ang dami mo pang lalakarin. Dalawang bansa nga nakatakda sa'yo. Maaring, I don't know kung Canada, Australia yon, pero part of Europe. Hmm. Ikaw ay, huwag kang magagalit, ha? Ikaw ay isang lalaki pero sa puso mo, ikaw ay may sinaunang pagkatao ng isang babae. Tama po. Huwag kang magagalit, sabi nabasa ko lang ang tarot. At dito sa iyong pagkataong ito na ikaw ay babae, nagmamanifest sa iyo ang isang nakaraan na ito, I don't know kung napapanaginipan mo na ito. Isang nakaraan na ikaw ay tumatakbo at naghahanap ka ng isang sitwasyon at tumatakas ka sa isang sitwasyon. Past life mo to. Okay po. Na ngayon mararamdaman mo, naguguluhan ka sa mundo mo, sa mga tao sa paligid mo. Parang hinihintay mo ang katotohanan na kinakailangan mong alamin na walang ka ng tiwala sa mundo. Yan. At ngayon nag-a-accurate sa buhay mo kasi sa dami ng tao sa paligid mo, natatakot ka kasi karamihan sa kanila
Hindi mo ito talaga pwede mapagkatiwalaan. At mostly, malapit sa puso. Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa nakaambang delikadong sitwasyon ng pagtatraidor. Kaya lagi mong iisipin ang isip, hindi ang puso. Opo. Yan ang pinakamahina mong parte, ang puso. Madali kang mapaikot ng mga tao sa paligid mo dahil sa awa at dahil sa simpatya. Naintindihan mo ako? Opo, opo. Isang katotohanan ng buhay mo, ang papeles kailangan ng asikasuhin kasi konti na lang ang kulang at magiging maayos na ang lahat. 1 taon, 2 taon, hanggang 3 taon, mananatili ka 2 taon dyan at saka mo ipoproseso ang papeles papuntang Europe. Isang may edad na kailangan, hindi ko alam kung tito ito o tatay, kung may tatay ka pa, o kapatid na mas nakatatanda sa iyo, ang kailangan mong pag-ingatin at ipa-check up. Ito ay maaring magdulot sa pamilya ng kalungkutan kapag ito'y napabayaan. Opo, opo. Meron na po. May karamdaman siya, maaaring ito'y ma-form of stroke or ma-form of cancer. Kaya pag-ingatin. Bunso ka ba o panggitna? Pangalawa po sa bunso. So, pang ano yun? Ilan kayo? Pang-anim po. 7 po. Pero ikaw ang kumbaga sa ano ay hindi naman breadwinner, may isa pa eh. May tumutulong pa eh. Opo. Kaya pamilyado Yung yung bunso isa. po. May pamilya na rin yung isa. Tapos ikaw, tapos yung bunso. Tama po. Ang gusto niyo talaga sa ngayon is mapaayos at mapaganda ang isang lumang bahay na hindi matapos-tapos. Opo, opo. At ngayon ay ongoing na ang usapang yan. Kaya lang medyo mabagal ang sitwasyon. Pero magagawa. Okay po. Isang manifesto, isang sumpa ang pumapaikot sa buhay ninyong magkakapatid. Ayan. Na ito ay minana nyo pa sa magulang. Isang away ng magkakapatid na matatanda at dawit ang inyong magulang. Tatay, tampuhan ito din. Financial and property mali. Alam niyo to? Property po. Na maliit. Opo. Kaya yun. Alam ko na po. Sa buhay mo, kailangan mo lang tatagan, lumaban, at magiging successful ka. Yung pagpunta mo sa Europe, on the way na yan. Pero kinakailangan mo nang ayusin ang sitwasyon mo dyan sa Middle East. Nakita mo? May inaayos kang papeles dyan. Huwag mo munang paiiralin ang iyong puso kasi may isang taong napupusuan ka pero ito ay hindi balakid ito sa'yo. Huwag mo muna siyang bigyan ng focus kasi baka ma-depress ka. Opo. Baka ma-friend zone ka tapos gamitin ka lang. Actually, Tama. nakakausap mo na ito. Nakikita mo na ito.
Ito ang isa pa nagpapagulo sa isip mo. Kung ano talaga ang tunay na sitwasyon mo sa kanya. Tama ito. Ano sabi ng tarot? Huwag masyadong mag-expect. Gawin mo lang siyang inspirasyon. Pero hindi siya ang makakatulungan mo. Okay. Alam din yan. MU kayo, parang okay lang, pero baka ma-friendzone ka nga. More on financial matter ngayon at career. Kasi kinakailangan mong matupad yung pangarap mo na makarating sa Europe. At matutupad yun, mag-ipon ka kasi malaking halaga ang kailangan mo doon. Opo. Yung plano mo na pag-i-invest, like bahay at lupa, na talagang sa'yo, on the way yan sa'yo. Magagawa mo yan. Pero hindi ngayon sa mga panahon to. Kasi nga, ang dami mong inaayos. Naayos mo yung pakikipag-usap sa inyong kapatid, magulang. I don't know kung magulang ito o tita o kapatid na nakakatanda o nakakabata na plano ninyong ayusin. Opo. Hirap ka dyan sa sitwasyon mo dyan. Kaya lang tinitiis mo. Actually, nakakapagod at mapolitika ang sitwasyon mo dyan. Tama. Opo. Kasi may... Opo. Pero tinitiis mo. Tiisin mo lang. Ang mahalaga, matupad ang pangarap mo 3 years from now. Tama yan, tama yung isip mo. Huwag kang bumalik ng Pilipinas na failure. Ilaban mo yan. Yun ang sinabi mo eh. Babalik ako ng Pilipinas na talagang okay na ako, stable. Opo, tama po. Kaya lang may dapat ka pang tapusin, bunso. I don't know, kahit tapos ka ng pag-aaral, di ko alam kung ano ito. Pero dapat kang bumalik sa eskwelahan. Siguro, maaaring kung graduate ka na, kailangan mo ng masteral. O graduate ka na, kailangan mo pa ng i-upgrade ang level ng edukasyon mo. Kulang mo to eh, kasi parang gagamitin mo kasing edukasyon mo. Kasi hindi talagang gusto mong profesyon eh. Sa Europe, yun dun mo magagamit ito. Maaaring kung magmamasteral ka, o basta panibagong dagdag na kaalaman sa utak mo. Opo. Kailangan mo to eh, malaking certificate ito. Magagamit mo yung for promotional issue. O, again and again. Huwag mo muna isipin ang mga tao sa paligid mo. May isang taong lalapit sa iyo, kukumbinsihin ka, maaaring manghiram ito ng pera o ipasok ka sa isang negosyo, kilala mo ito, kaibigan mo ito, malapit ito sa iyo. Huwag ka munang makipag-usap. Opo, tama po kayo. Huwag kang makipag-usap, mawawala ang pera mo ng parang bulak. Pag-inganyo to, pag-inganyo. Iinganyohin ka. Basta, sa bagay, pera mo yan, pero sayang kung mawawala na parang bula. Tapos yung kaibigan mo mawawala na rin, maging mag-away pa kayo, di ba? Kapag kailangan mo ng ayudang kapangyarihan o power, kasi malakas naman ang iyong instinct, pwede kang magpa-ritual. May third eye ka. Totoo po. Yes, may mga nararamdaman ka na nangyayari. Kaya lang parang nangyari na to. Parang mangyayari. Denjibu. Pag gusto mo, ayan. Ritual. Namana mo ito sa side ng mother mo.
don't know kung ano ito, pero ito ay pagguho. Ito, kapag itinuloy mo ang kapusukan mo sa damdamin at hindi mo inuna ang karir mo at inisip mo na kaya ko naman pagsabayin ang pakikipagbulahan at trabaho. Maniwala ka, babagsak ka. So, mamimili ka na. Whether you quit dyan sa nakakausap mo yan, na akala mo yung magbibigay sa iyo ng maayos na sitwasyon o mag-concentrate ka sa karir mo. Opo, opo. So, alam mo na kababagsakan mo Opo. Mapusok ka kasi. Giver ka pa. Ewan ko sa'yo. Umamin ka sa akin, may isang taong nagpapakita sa iyo ng kabutihan. Nakakausap mo online. Opo. Sige, pabola ka. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Opo, nasabi niyo na po yun dati nung nagkita tayo. Talaga? Sa Limpa po. Sa Limpa. Hindi ko natandaan. Yung kung ano, yung parang nag-shopping lang tayo noon, tapos bigla niya hinawakan yung kamay ko. Tapos lahat po ng sinabi niya, nagkatotoo siya. Dati Bongga! sabi niyo po, Alam ng asawa ko? sabi niyo po, opo, dati sabi niyo po, makakapag-ibang bansa ako, nandito na po ako. Luka-luka ka nasabi ko na pala sa iyo huwag kang tanga-tanga dyan, nandiyan ka na. Opo, opo. Dito nakikita puso. May isang taong dumidiskarte sa iyo, nagpapakita ng kabutihan. Diyos ko, para na pala kitang anak. Ang init nitong aking sitwasyon. Luka-luka ka, huwag ka magpapabola, ha? Opo, opo. Natuto na po ako. Oo, sige, nakita ko rito ay natutuwa ka sa kanya. Umamin ka. Ay, nako, para na kitang anak. Huwag ito, maniwala ka sa akin. At, pagkaguho ito, ibig sabihin, kay uutakan ito, hindi siya totoo sa iyo. Oo, nakikipag-usap siya, magilo siya sa'yo, pero hindi siya totoo. Totohanan ko, ha? Bahala ka sa buhay mo pati kayo. Oo. Sundin mo ang pangarap mo, bunso, kasi isang araw, matutupad mo lahat ang pangarap mo, pati ang kaginhawa. Wag mo munang pansinin ang mararamdaman mo na minsan malulungkot ka, minsan mahihirapan ka sa sitwasyon mo. Basta tandaan mo ang sinabi ko. Isang araw, pag sumunod ka sa akin, may maganda kang kahihinatnan sa buhay mo. Babalik ka sa akin, magpapasalamat. Opo, naniniwala po. Nangyari nga, di ka, nandiyan ka na nga sa abroad. Hindi ko nga po alam, yung bilis lang, parang siguro linggo lang nung nakausap ko kayo. Parang bilis, dito na ako. Nakikita ko kasi iyon. Ngayon, nandiyan ka na, ingatan mo na sarili mo. Wag ka nang gumaya sa iba na napaikot ng ibang tao. Tapos, yung pinaghirapan nila, naubos. Opo. Kasi giver ka, ayan, giver ka. Kapag nakita mo yung nangangailangan talaga, bibigay ka. Pero pinaghirapan mo yun. Ito palang batang ito yung nakilala ko na, hindi ka dito din. Sabi niya, bigla ba? Lang yung batang ito. Ay, sali pa nga ako Opo. Yan. Sino naman ito? May isang matandang babae na may diferensya sa sugar or high blood na maaaring magbigay sa kanya ng karamdaman. Babae, may edad na. May kilala kang ganito? Opo. Pa-check up nyo, maaaring
Mother mo ba ito, tita o kapatid? Parang ano po, mother ko. Naku, kinukulam siya, be. Kinukulam po. Ayan, oh. Kinukulam siya. Delikado siya. Kinukulam siya, be. May inggit sa kanya. At ito ay babae rin na may edad na. Opo. Pagka ano, i-message mo si tito mo, cellphone ni tito mo yan, at anong tawag dito, dali mo rito, ipagamot mo. Papuntahin mo. Ayan, no? Delikado siya, ha? At kung ano nangyayari rin sa pamamahay nyo, bakit ang bagal ng pag-usad ng swerte, may kinalaman dun sa mangkukulam na yon. Tanong. Ilang tanong. Nasabi lahat ng tarot sa'yo. Yung tanong mo. Wala kang may tanong, no? Nasabi lahat. Opo. Bigyan niya na lang po ako ng ano. Wish ka na lang. Sana manalo ako sa ano. Wish ka. Sige, wish. Sana po manalo ako sa sweepstakes. Gusto pa ba dyan ng sweepstake? Loto, ayaw. Lottery. Lotto po. Ay, Number. three numbers na. Number. 8, 27, 31. Yes, may possibility pero wag maa-addict sa pagtaya. Isang sorpresa na magaganap, finances. Mag-ingat ka lang sa pagtaya-taya pero mabibigyan ka ng isang sorpresang financial. Okay? Okay na, masaya ka na. Opo. Thank you. Thank you, thank you.